Tiniyak ng Meralco na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa araw ng eleksyon. Nag-inspeksyon na rin sila sa ilang eskwelahang magsisilbing polling precinct. Nakatutok si Mari Zumari. Isa-isang pinasok ng mga opisyal at line crew ng Meralco ang mga silid-aralan ng Pinagbuhatan Elementary School na gagamiting polling precinct sa Lunes. Masingsing ininspeksyon ang mga electrical wiring, pati ang mga appliance na gumagamit ng kuryente. Maging dito sa priority polling place ng Pinagbuhatan Elementary School kung saan pwedeng bumoto ang vulnerable sector gaya ng mga PWD, senior citizen at buntis na di nakakayaning umakyat sa kanilang mga presinto ay sinigurong maayos na rin ang mga linya ng kuryente para siguradong gagana ang mga cooling fan at mga ilaw sa kanilang covered court sa mismong araw ng eleksyon. Pati ang metro tinignan at kinandado. Bukod po dun sa pilferage na magkakos po ng problema dun sa eskwelahan, may safety concern din po dahil baka magkaroon po ng aberya at mawalan po ng kuryente yung ating eskwelahan. Bahagi ito ng paghahanda ng Meralco at mga eskwelahan para masigurong hindi magkakaroon ng aberya sa mismong araw ng eleksyon. Para, alam nyo na, masyadong mainit, malamang mainit yung heat index, so tiniyak natin na komportable ang mga boboto sa Lunes. Siniguro ng Meralco na sapat ang supply ng kuryente kaya wala raw silang nakikitang problema. Lalo't idineklara rin daw na holiday sa Lunes kaya mababa ang demand kumpara sa regular working day. Nag-improve yung supply situation natin kung ikukumpara mo yung April supply month vis-a-vis the March supply month. No? So ibig sabihin, tumaas yung capability ng mga planta na mag-deliver ng kuryente and ang consequence niyan is we will have adequate capacity and higher reserves. Naka-alert status na rin daw ang Meralco at may mga ide-deploy din daw silang generator set at floodlights sakaling magkaroon ng emergency brownout. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa ating ulat panahon, inulan at binaha ang ilang lugar kahapon. Unti-unting napatumba at natangay ng baha ang maliit na kubo na yan sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Pinasok din ng tubig ang iba pang bahay habang nalubog sa baha ang ilang taniman. Sa Tiboli, South Cotabato, malakas din ang ragasan ng tubig dahil sa pag-apaw ng sapa. Ang ilang rescuer gumamit na ng lubid para maitawid ang mga stranded na residente. Lagpas 2 oras namang stranded ang ilang motorista sa Magsaysay, Davao del Sur matapos malubog sa baha ang ilang kalsada. Ayon sa Pag-asa, low pressure area thunderstorms ang dahilan ng mga pagbaha. Sa ngayon, nalusaw na ang LPA pero may mga ulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mas tumataas ang tsansa ng ulan bandang tanghali hanggang sa hapon at gabi. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Halos 30 lugar naman ang makararanas ng matinding init bukas na aabot po sa 43 degrees Celsius. Danger level yan at posibleng magdulot ng heat stroke. Sa Metro Manila, kahit nasa 40 hanggang 42 degrees Celsius ang heat index, posible pa rin ang localized thunderstorms sa hapon o gabi. Hindi muna inalis ng Department of Justice ang anak ng pinaslang na negosyanteng si Anson Ke sa listahan ng mga respondent sa kaso. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, tatapusin muna ng prosecution panel ang preliminary investigation at susuriin ang mga ebidensya bago aksyonan ang mosyon ng PNP Anti-Kidnapping Group na alisin si Alvin Ke sa mga inirereklamo. Unang isinama ng PNP ang pangalan ni Alvin sa mga pinapaimbestigahan kaugnay ng kasong pagkidnap at pagpatay sa kanyang negosyanteng ama. Pero binawi ito kalauna ng PNP at sinabing kulang ang kanilang ebidensya para isangkot siya sa krimen. Dumalo si Alvin sa preliminary investigation ng DOJ ngayong hapon. Naroon din ang 5 suspect na hawak na ng pulisya, kabilang ang itinuturong mastermind. Submitted for resolution na ang mga reklamong kidnapping for ransom with homicide laban sa kanila. Arestado ang isang Vietnamese na nagkakasa ng cosmetic surgery sa Pilipinas kahit walang permit. Gate niya, doktor siya at double degree holder sa Vietnam. Nakatutok si John Consulta.
Sa surveillance ng NBI Organized Transnational Crime Division, makikita ang isang dayuhang nag-ahanda ng mga gamit para magsagawa ng facial surgical operation sa isang NBI undercover agent. Nang maiabot ang mark money, inaresto na siya. We are from the National Bureau of Investigation. This is an entrapment operation. Ang 35 taong gulang na Vietnamese, illegal umanong nagsasagawa ng aesthetic surgical operations tulad ng Botox, eyelid surgery at paglalagay ng filler sa mukha sa isang clinic sa Timog, Quezon City. Malakas ang loob nito kasi nag-advertise pa itong mga to sa social media. Hindi nga iti-test yung dugo mo, wala nang mga prior parang assessment sa'yo bago mag-conduct ng procedure. Diretso na lang sila mag-conduct ng procedure. Pag palpak yung ginawa nitong mga to, lilipad lang to ng ibang bansa. Wala na. Kawawa yung mga kababayan natin. Giit ng Vietnamese, may 2 siyang degree sa Vietnam. Isa rito ang pagiging doktor. Pero aminado siya na wala siyang permit dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 2 motorsiklo ang nasira dahil sa granadang inihagi sa isang compound sa Quezon City. Patuloy ang investigasyon at pagtukoy sa mga suspect na ayon sa testigo'y riding in tandem. Nakatutok si Mark Salazar. Bakas ang pinsala ng granadang inihagi sa compound na ito sa Scout Chuatoco sa Quezon City. Ang nag-itcha, riding in tandem. Rinig na rinig namin kasi akala ko nga may baril, nagbabarilan, kaya sigaw kami sigaw sa loob. Tapos nung lumabas kami, nakita namin yung uusok, tapos nagsisigaw na si kuya, yung bantay dyan. Sabi niya is, granada daw, granada. Yun, nagkagulo na yung tao. Hindi pa isinapubliko ang kuha ng CCTV sa nangyari, bagamat hawak na ng pulisya ang mga video. Dalawa talaga siyang magkaangkas sa motor, talagang ginano niya. Tapan niya, sabay alis, tapos mga siguro seconds lang. 3 to 5, lumabas si kuya yung bantay dyan, sabay takbo. Nung nasa labas na siya, sabay sumabog. Hindi naman nasaktan ng bantay sa compound. Ayon sa District Explosives and K9 Unit ng QCPD, 2 motorsiklo at generator ang nasira ng pagsabog ng granada. Nagpapatuloy pa ang investigasyon para malaman ang motibo at matunton ang salarin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanod ng mga tanong ang mga residente ng Matalom, Leyte dahil sa kakaibang isang huli ng mangingisda. Sa lapad kasi nito, para daw itong itim na kumot na palutang-lutang sa dagat. Anong klaseng laman dagat kaya ito? Habang nag-island hopping kamakailan ang grupo ni na Eman, hindi raw ang magandang view ng mga isla sa Matalom, Leyte ang nakaagaw sa kanilang atensyon, kundi ang huli ng mga islang ito. Magkabog. Nung nakita ko, nidyuhan ko kasi na-curious din ako. Pinana po niya, sir. Sa lapad nito, nagbistula daw itong palutang-lutang na kumot sa tubig. Nagagulo po, sir. May babae doon nagsabi na, ano po yan? Makakain ba po yan? Sabi naman po ng isa, poisonous, ganyan. Nagtalo po, sir. Nagsasabi po na makakain daw. Pag niluto daw, mga matatanda, sabi nila, kawawa naman daw, balik na lang daw. Pero sabi naman nung, fisherman, patay na yan eh. Pero dahil paalis na raw ang bangka ni na Mark Eman. After nun, hindi ko na nakita kung anong ginawa nila. Pinicturan ko na kasi tinawag na kami ng bangka namin. Curious ako na makakain siya o hindi. Magkabog. Ano ang nahuli sa dagat sa Leyte? At ligtas nga ba itong kainin? Ang nahuli ng mangingisda sa Leyte, isang uri ng pugita na kung tawagin, Tremoctopus. Tinatawag din silang blanket octopus. Isa kasi sa mga kapansin-pansin sa mga pugitang ito, ang malakumot na webbing sa pagitan ng mga braso ng babaeng Tremoctopus. Kapag sila'y nasa panganib, ginagamit nila ito pandepensa. Binubukan nila ang kanilang mga braso para bumuo ng malakumot o kapa na silhouette na panakot sa mga predator. Pero kinakain nga ba ang mga blanket octopus? Ang mga blanket octopus, hindi karaniwang kinakain ng mga tao. Bihira lang kasi na mahuli mga ito. Sa open sea kasi sila matatagpuan. At dahil rare nga sila kung ituring, sakali bang may makaengkwentrong blanket octopus sa dagat, paalala ng mga eksperto, mas mainam na wag nang huhulihin ito. Pero itong pugitang hindi mo talaga dapat hulihin, kainin, o hawakan man lang. Dahil sa taglay nitong kamandag na kayang makapatay ng tao. Warning po,
Itong pugitang hindi mo dapat hulihin, kainin o kahit tahawakan man lamang, ang mga blue-ringed octopus. Napakaganda ba ng mga kulay nito? Ito naman ang tinuturing na most venomous octopus sa buong mundo. Ang kamandag nito ay may kakayahang pumatay ng 26 na adult humans sa loob lamang ng ilang minuto. Sa mga may plano mag-island hopping ngayong summer, mag-ingat sa mga pugitang ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Bahagyang lumago ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2025. Naitala yan sa 5.4%, mas mataas sa naitalang GDP noong nakalipas na quarter na 5.3%. Pero mas mababa yan sa 5.9% GDP ng kaparehong quarter noong 2024. Hindi rin ito pasok sa target na 6 to 6.5%. Ang gross domestic product ang kabuang halaga ng lahat ng mga produkto at serbisyo na nililikha sa loob ng bansa. Ayon sa gobyerno, kabilang sa may malaking ambag sa paglago ng ekonomiya sa quarter na ito ay ang wholesale at retail trade, pagre-repair sa mga sasakyan at motor, financial at insurance activities at manufacturing. Nakapagtala naman ng pinakamabilis na paglago ang mga industriya ng agrikultura, forestry at fishing, industry and services. Gina, sumabak sa action scene si Jillian Ward para sa kanyang role sa mga batang Riles bilang si Lady. Makakasundo kaya ni Lady ang Riles Boys, lalo na ang tinutukso sa kanya na si Rahil Birria na gumaganap bilang si Sig? Makichika kay Aubrey Carampel. Matapos bumisita ni Jillian Ward sa Sitio Liwanag kung saan mainit siyang tinanggap ng cast. Mga sister, okay na po, tara na po. Finally, naka-eksena na niya ang mga batang Riles na sina Kidlat, Kulot, Dagul, Sig at Matos na ginagampanan ni Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Anton Vinzon, Rahil Birria at Bruce Roland. Sa unang pasilip sa mga eksena ni Jillian, gaganap siya bilang si Lady. Si Jillian, nakasundo agad ang Riles Boys. Kahit super professional sila, hindi pa rin nila nakakalimutan na to have fun. Kumbaga, very parang lighthearted po yung set nila. So, feeling ko may enjoy ko to. Ano naman kaya ang masasabi ng mga batang Riles sa kanilang bagong co-star? Lahat po kami excited kasi ang dami naming scenes. Pero ang tanong, sino ang pinaka Yun! excited? Malamang ako! Si Rahil, inulan na naman ang tukso. Masaya raw kasi siya na maka-eksena muli si Jillian na nakasama niya sa abot kamay na pangarap. Dito po natin mamimit yung karakter ni Jill, si Lady. So yun, dito tayo. Matik, yun na yun eh. Lady or your lady? Parang lagi siyang namumula. Hindi, tsaka may share lang ako kasi usually dito sa set, kapag dating sa set, parang laging, ikaw na muna na magpa-makeup, ikaw na muna magpaayos. Parang hindi pa na-setup yung upuan, nandun na, nagpapa-makeup na. Pero sabi ni Jill sa simula, di raw magkakasundo ang karakter niya at ni Rahil na si Sig. Medyo ano siya, medyo mataray siya kay Sig. Ayun, parang naiinis siya kapag nagpapakyut sa kanya si Sig. Ang karakter niyang si Lady na nagtatrabaho sa kumbento, magpapatulong daw sa mga batang Riles para hanapin ang kanyang nawawalang kapatid. At syempre dahil puno ng aksyon ng serye, G daw ang star of the new gen sa action scenes. Gusto ko talaga matry mag-action. Actually po, nung nagpapahinga po ako, nung hindi ako nagtitaping, talagang nag-ano po ako, tumatakbo ako, ganyan, and nag-workout talaga ako, para ma-feel ko na, ay, medyo action star ako. Magpapaturo ako sa mga batang Riles dahil sila naman talaga ang pro sa ganyan. Lahat ng tatapak dito kailangan ma-experience and ma-enjoy nila yung action. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. Yan ang mga balita. Ngayong Webes, ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.